Magandang gabi po sa inyong lahat. Marahil siguro ay nakakapagtaka kung ano ba ang ibig sabihin ni Jesus sa Ebanghelyong binasa ngayon at yung ating naging Ebanghelyo noong nakaraang linggo. Kung atin pong maaalala na yung Ebanghelyo, isa sa mga Ebanghelyo noong nakaraang linggo ay tungkol sa pagsasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangang makita sa liwanag ang inyong mabubuting gawa upang mabigyan ng papuri ang inyong amang nasa langit. Pero sa instance ng Ebanghelyo naman ngayon, narinig naman natin si Jesus na sinasabi naman niya sa kanyang mga alagad, kapag kayo ay nag-aayuno, kapag kayo ay naglilimos, gumagawa ng mabuti, huwag niyo itong ipaalam kahit kanino. Ano bang ibig sabihin ni Jesus? Na kung ating pagninilayan ng malalim, or kung ating napagnilayan ng malalim, yung Ebanghelyo ng nakaraang linggo, ito ay patungkol sa ating pagkalinga sa ating kapwa-tao. Ang ating pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. At sa Ebanghelyo naman ngayon, ang paglilimos, ang pag-aayuno at ang pananalangin, ito ay patungkol sa Diyos. Kung papaano natin bibigyan ng papuri ang Diyos. At para kay Jesus, bagamat hindi nakikita ng tao sa pamamagitan ng o nalalaman ng tao sa pamamagitan lamang ng external na pinakikita ng kanyang kapwa-tao ang totoong intensyon niya, pero para sa Diyos na nakakabasa ng sinasabi ng puso ng tao, doon nakikita kung ang ating ginagawang pananalangin, pag-aayuno o paglilimos ay nanggagaling ba talaga sa puso o ito ay isang pakitang tao lamang. Para kay Jesus, ang paggawa ng mga bagay upang bigyan ng papuri ang Diyos ay madalas nagiging dahilan upang hindi papurihan ang Diyos, kundi mabigyan ng papuri ang ating sarili sa harapan ng ibang mga tao. Ginagamit natin ang Diyos upang sumikat tayo at hindi ang Diyos. Pero, wag sana nating isipin at wag sanang makonfuse tayo na yung mga bagay, halimbawa na ginagawa sa ating simbahan, yung mga fundraising for example, humihingi tayo ng mga tulong para sa mga nasunugan, sa ating mga kabataan na mga mag-aaral, o di kaya kung mga poor families ng ating parokya, huwag sana nating isipin na isang pagmamalaki o isang paraan upang sumikat ang simbahan kapag pinopost natin sa Facebook ang pictures o di kaya i-ina-announce sa simbahan yung mga donors ng ating mga donations na binatanggap natin. Hindi po siya kayabangan. Ito po ay accountability o pananagutan. Tungkulin ng simbahan na kapag tumanggap ito ng mga bagay mula sa ibang mga tao, kung hindi naman sinabi ng tao na huwag siyang i-mention, isang pagpapakita ng accountability sa simbahan na sabihin sa lahat, ito ang ating nalikom na pondo. Ito ang ating mga binigyan ng ating donation drive. Ito ang ating ginawa sa pera na inyong binigay. Isang pananagutan ng simbahan. Kaya kailangang sabihin sa harapan ng mga tao, hindi pagmamayabang. At kapag sinasabi natin ito, minsan nakakapukaw pa ito ng damdamin sa ibang mga tao upang makita ang pagiging seryoso ng simbahan sa pagtulong sa kapwa. Minsan din naman nagiging dahilan ang Ebanghelyo o ang prinsipyo ng Ebanghelyo ang binasa ngayon upang sabihin ng ibang mga tao o itago ng ibang mga tao ang katamaran o di kaya ay ang kasinungalingan patungkol sa Diyos. Ano yung halimbawa? Minsan may mga tao na nagsasabi, nagsisimba naman talaga ako. Hindi nyo lang nakikita.
O di kaya ay naglilimos naman talaga ako. Tumutulong naman talaga ako sa aking kapwa. Nagbibigay ako ng pagkain. Hindi nyo lang nakikita at nalalaman dahil hindi ako nagpo-post ng pictures. Ayaw ko ng mga pictures. Ang Diyos na nakakikita at nakakabasa kung ano ang nilalaman ng ating puso, ang siyang makapagsasabi kung ang ating ginagawa ay katotohanan ba na nanggagaling sa puso o nananatili tayo sa isang kasinungalingan o pinaniniwala natin ang ating sarili sa ating sariling kasinungalingan sa harapan ng ibang mga tao.